Kabanata 2271 tinakpo ni Ellie Palmer ang kanyang mukha habang nanunuya. Medyo naging overestimate ka ba sa sarili mo, Mandy Zimmer? Gusto ba ng magnanakaw na makipagdil, may halaga ka ba? Hindi na pinansin ni Mandy si Ellie at pinandilitan lang si Jax Hamilton. Hayaan mo ang aking ina, ika-4 na young master. Basta ibalik mo, pipirmahan ko ang kontrata. Dahan-daang salita ni Mandy. Isinusumpa ko sa aking posisyon bilang pinuno ng ika-9 na sangay na hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Pinikit ni Jax ang kanyang mga mata dahil sa curiosity. Pakawalan ang nanay mo, tama, ito ay isang simpleng kahilingan. Parang yelo ang ekspresyon ni Mandy, dahil ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito. Hindi na kailangang tanggihan ang mga katotohanan, ika-4 na young master. You and I both know that Mordo Casino Palace is just another distraction for me to come here. Kahit na ang proyekto mismo ay isang cash cow, hindi pa rin ito sapat na dahilan para sumugod ako dito. Yung nanay ko na kinidnap ang tunay na dahilan kung bakit ako nandito. Ibigay mo ang nanay ko, at ibibigay ko sa iyo ang kontrata. Makatarungan ba yun? Anong magandang anak, nakakamangha talaga. Pumalakpak naman si Jax, sayang, hindi ko pa kilala ang nanay mo. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig mong sabihin sa pagkidnap sa kanya. Malamig na tawa ni Ellie, ano ang silbi ng paninira sa kasalukuyang pang-4 na young master, Mandy? Bilasan mo at pirmahan mo ang kontrata para maghiwalay na tayo. Tama na ang usapan, lagdaan ang kontrata. Kung hindi, ikukulong ka namin kasama ang marahas na baliw na ito. Ang pananakot sa kanila na may malamig na ekspresyon matapos siyang bugbugin. Galit na nag-iba ng ekspresyon si Mandy, hindi niya inaasahan na tahasan na itatanggi ni Jax ang tungkol sa pagkidnap kay Lillian Yates. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey York, hindi siya makapaniwala na hindi alam ni Jax ang bagay na ito. Ngunit walang katibayan upang pabulaanan ito, lagdaan ang kontrata. Matapos isipin na si Harvey at Mandy ay natakot sa kamatayan, si Ellie ay naglakad pasulong matapos makitang lumala ang kanilang mga ekspresyon. Kalmadong lumingon si Harvey at malamig na sumagot, tulad ng sinabi ni Mandy, let her mom go, and she'll sign the contract. Kung hindi mo siya pakakawalan, umalis na kayo rito. How dare you? Sinasabi mo na umalis na kami, sino kami sa tingin mo? Pumalakpak si Ellie, agad na tinanggal ng mga gunman sa bubong ang mga piyos sa kanilang mga baril. Sobrang tensyonado na ang buong lugar, nagsuot ng malamig na ekspresyon si Harvey habang nakatingin sa paligid niya, tinitingnan ang kanilang mga galaw. Ang kalaban ay may humigit kumulang 30 gunman. Kung sumiklab ang away, tiwala siyang kaya niyang talunin silang lahat. Gayunpaman, ang kaligtasan ni Mandy ay ibang usapin. Siyempre, maaari niyang subukang i-hostage si Jax kung kinakailangan. Vroom, sa sandaling ito, isang van ang nagmaneho sa pasukan. Bumaba sa van ang isang taong nakasuot ng tradisyonal na damit matapos bumukas ang pinto ng sasakyan. Kalmado siyang tumingin sa paligid, pagkatapos ay malamig na nagtanong, ika-4 na young master, at Chief Zimmer, tama, alam ni Fourth Mistress ang sitwasyon dito, sinabi niya na hindi na kailangang palakihin ang mga bagay at iyon ay nakakahiya, gusto niyang pumunta kayong lahat sa Hamilton Council, bahagyang pumikit si Harvey sa pag-iisip pang-4 na Mrs., ang hari ng pagsusugal, ang ika-4 na asawa ni Fabian Hamilton, si Polly Bolton. Matatagpuan ang Hamilton Council Chamber sa tuktok ng Mount Arkburn, na napapalibutan ng mga gumugulong na bundok habang tinatanaw ang dagat. Napakaganda ng tanawin, ang pamilyang Hamilton na nangunguna sa tuktok ng Las Vegas ay katumbas ng pag-anunsyo ng kanilang pangingibabaw sa loob ng mga hangganan ng bansa. Makalipas ang 15 minuto, dumating na sina Harvey York, Mandy Zimmer, at ang iba pa sa Hamilton Council Chamber. Ang lugar ay napakalaki, na sumasakop sa isang espasyo na humigit kumulang 10,000 talampakan kwadrado. Bukod sa kahoy na upuan sa gitna ng lugar,
Maraming opisyal na upuan na gawa sa gintong silk phoebe wood ang inilagay sa magkabilang gilid. Hindi mabilang na sikat na kaligrapya ng mga sikat na tao ang isinabit sa lahat ng dako. Kahit na maraming mga kayamanan na itinuturing na antigo ay natagpuan dito. Ang lahat ng bagay dito ay patuloy na nagpapamalas kung gaano kayaman ang pamilya Hamilton. Matapos makita ang lahat ng iyon, mas naging interesado si Harvey sa maalamat na King of Gamblers. Ayon sa alamat, si Fabian Hamilton ay isang runner lamang sa mga pantalan noong panahong iyon. Pagkaraang tumingala sa kanya ang unang commander noong panahong iyon, hiniling sa kanya na maging manugang ng nananatiling pamilya. Naluklok sa poder ang hari ng pagsusugal dahil sa pangyayaring iyon. Hindi lamang siya nakakuha ng kaluwalhatian at kayamanan na lampas sa lahat ng pangunawa, nagawa pa niyang itayo ang kanyang mga negosyo sa buong Las Vegas. Pagkatapos niyang magkaroon ng awtoridad, ang una niyang ginawa ay patayin ang kanyang asawa at buong pamilya para ipakita ang kanyang determinasyon. Matapos pakasalan ang 4 na magkakaibang asawa at manganak ng maraming anak, ipinanganak ang pamilyang Hamilton. Siyempre, habang interesado si Harvey na makilala mismo ang lalaki, sumama lang siya kay Mandy dahil gusto niyang makita kung paano gagawin ng pang-4 na asawa ang sitwasyon. Habang si Harvey at ang iba ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, maririnig ang galit na mga yabag sa buong lugar. Mahigit 100 tao ang nakitang nakapalibot sa isang babaeng nasa edad 30s. Ang kanyang figura ay nakasisilaw, at ang kanyang makeup ay mukhang Kat Angie tangi. Nakasuot siya ng seasonal na Givenchy gown habang nakasabit sa kanyang palso ang isang walang katumbas na emerald bracelet. Ang kanyang titig ay lubhang matalim, na nagpapahiwatig na siya ay mahirap pakisamahan sa unang tingin. Ang babaeng ito ay ang pang-4 na asawa ng gambling king mismo at ng biolohikal na ina ni Jax Hamilton, si Polly Bolton. Ang mga taong sumusunod sa likuran niya ay pawang mga kamag-anak. Sanay na ang mga taong iyon sa buhay na may pilak na kutsara sa kanilang mga bibig. Puno ng pandidiri ang kanilang mga titig habang nakatingin kina Harvey at Mandy. Ang ilang mga kababaihan ay medyo dismissive. Iniisip na ang isang taga-nayon na tulad ni Harvey ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon na lumitaw sa publiko. Sila ang humahamon sa 4th young master in public. Dapat may death wish sila, ngunit ang ikatlong young master, si Denver Hamilton, ay nakakagulat na wala noon. Kung hindi, ito ay magiging mas kawili-wili, nanay. Ika-4 na misis, umakyat sina Jax at Ellie Palmer at binati si Polly nang makita siya. Tuluyan na silang hindi pinansin ni Polly at ikinaway ang kanyang kamay, pagkatapos ay umupo sa gitnang kahoy na upuan bago humigop ng kanyang tasa ng tsaa. Ipinagmamalaki ng aming pamilya na mamuhay ng magkakasundo. Hindi ka maaaring lumabas upang pumatay ng mga tao tulad ng gusto mo. Pagtatawanan tayo ng mga tagalabas, malamig na sabi ni Polly pagkatapos sumulyap kay Jax. Siyempre, I was wrong, paghingi ng tawad ni Jax habang kumikislap ang mga mata. Ganito nangyari ang lahat, pagkatapos ay inilarawan niya ang buong sitwasyon, madaling hindi kasama ang bahagi kung saan sinubukan niyang e-frame ang ibang tao. Si Polly ay mukhang walang pakialam, hindi alam kung masaya ba siya o malungkot. Maya-maya, sinulyapan niya si Mandy. Chief Zimmer, sinusubukan ka bang e-frame ng baby boy ko minsan? Nakasimangot si Mandy habang naghahanda sa pagsasalita, ngunit umiling si Harvey bago pa man siya makapagsalita. She then stepped forward and coldly exclaimed, "Mayroon kaming ebidensya na si Jax at ang iba pa ang nag-frame sa kanya, 4th mistress, dahil dinala mo kami dito. Naniniwala ako na bibigyan mo kami ng hustisya batay sa reputasyon na mayroon ka sa Las Vegas." Pagkatapos, inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone, ipinakita sa kanya ang recording na na-download niya habang papunta doon, pagkatapos ay inihagis ang telepono sa harap ni Polly. Pumikit si Polly Bolton at sumulyap kay Harvey York nang hindi tumitingin sa telepono sa lupa. Maya-maya, ngumiti siya, "Since sabi mo may proof ka, dapat totoo."
Bibigyan kita ng patas na pahayag tungkol sa bagay na ito. Nanay, ang ekspresyon ni Jax Hamilton ay naging galit na galit. Sinulyapan ni Polly si Jax pagkatapos ay malamig na bumulalas, nakakahiya. Bilang miyembro ng pamilya Hamilton, maaari kang magsugal, maaari kang bumili, maaari mo ring ibalik ang iyong lisensya sa kasino kung gusto mo. Pero paano ka makikipagtalo kung nahuli kang sinusubukang e-frame ang iba? Jax Hamilton, kailangan mong ikulong ang iyong sarili sa likod bahay sa loob ng 3 araw. Kung hindi mo naiintindihan ang katotohanan ito, huwag mo nang isipin ang paglabas muli. May kakaibang ekspresyon sa mukha si Jax bago yumuko. Ayon sa gusto mo, matapos marinig ang mga katagang iyon, nataranta ang mga tao sa paligid. Anong klaseng pahayag ito? Hindi makalabas si Jax ng 3 araw. Anong klaseng parusa ito? Bago pa makasagot si Harvey, ipinagpatuloy ni Polly ang kanyang pagsasalita. Tungkol sa Mordo Casino Palace, Chief Zimmer, ang anak ko ang pumirma ng kontrata kay Prince Jean mismo, hindi sa iyo. Ayon sa mga patakaran, dapat nating ibalik ang ating mga shares ngayong pumanaw na si Prince Jean. Ngunit upang mabayaran ang iyong mga pagkalugi, bibigyan ka namin ng $150 milyong upang ipakita ang aming sinseridad. Binili ni Prince Jean ang kanyang shares sa halagang ito noon. Kung pumirma ka ng isang kontrata, maaari kang lumayo kasama ang pera. Ngunit kung hindi, maaari kaming tumawag sa pulisya upang arestuhin ka para sa pananakit. Huwag mo akong pagdudahan, mayroon kang patunay, ngunit kami rin. Pumalakpak kaagad si Polly pagkatapos, naglabas ng laptop ang kanyang sekretarya at nagplay ng video. Sa footage, makikitang hinahampas ni Harvey ang mga tao sa villa. Dahil gusto ninyong lahat na pag-usapan ang tungkol sa dahilan, maglalaro tayo ayon sa mga patakaran. Sa sinabi niyan, ang Las Vegas ay kabilang pa rin sa pamilya Hamilton. Ang lisensya ng kasino ay hindi dapat nasa kamay ng mga tagalabas. Ito ay isang tuntunin ng pamilya, kaya Chief Zimmer. Please, pagkatapos ay may naglagay ng mesa sa harap ni Mandy, handa na ang isang kontrata para isuko ang kanyang shares dito. Talagang nakakatakot ang ekspresyon ni Mandy, sa paghusga sa ika-4 na asawa ng hari ng pagsusugal, naisip niya na walang magiging elemento ng foul play. Ngunit ang lahat ay isang bitag sa simula, kahit na si Polly ay tila sapat na makatwiran, at handa siyang isuko ang $150 milyong na pamumuhunan ni Lucas Jean. Binili ni Lucas ang stock mga 12 taon na ang nakalilipas. Kung babalikan ang mga shares, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1.5 bilyon sa kasalukuyang halaga sa pamilihan. $150 milyong, sinusubukan ba nilang magpadala ng pulubi o ano? Naririnig mo yon, Chief Zimmer, pirmahan mo na, kasabay na sabi ni Ellie Palmer na may masamang tingin sa kanyang mukha. Masasabi mo lang na gusto mo ng pera sa labas, bakit ka mag-abala na pumunta dito sa kay Fourth Madam? Hindi ako makapaniwala na gumawa ka ng ganoong kalaking kaguluhan para lamang sa $150 milyong. Kayong mga taga-bansa H ay mga cheapskate, malamig na tawa ni Ellie. Isang taga-nayon mula sa bansa H ang nang-ahas na hominin ang pamilyang Hamilton. Ano ang iniisip nila? Di ba nila alam kung kaninong teritoryo ito? Ika-4 na Mrs. Huminga ng malalim si Mandy nang hindi man lang sumulyap sa dokumento. Nasabi ko na sa labas. At ngayon sasabihin ko ulit. Dahan-dahan niyang bulalas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ayoko ng pera mo, kung hahayaan mo ang aking ina, handa akong isuko ang aking 50% bahagi, sabi ni Mandy Zimmer na may matatag na hakbang. Hanggat nakikita kong buo ang aking ina, gagawin ko. Bang inihagis ng dating magalang at magiliw na si Polly Bolton ang tasa ng tsaa sa lupa sa sobrang galit. How dare you, Chief Zimmer? Sinasabi mo bang kinidnap ng pamilya Hamilton ang iyong ina para kunin ang iyong shares?
Ang pamilya ay nagmamay-ari ng isang matagumpay na negosyo. Ano ang iniisip mo na hindi namin maibabalik ang mga shares na iyon gamit ang sarili naming pera? Kailangan ba naming gumawa ng ganyan? Si Polly ay tumingin ng lubos na panghamak. Lumabas ka at sabihin mo sa kanila, sabihin mo kinuha namin ang nanay mo. Tingnan mo kung may maniniwala sa'yo, anong biro, sino kami sa tingin mo? Kami ang mga hari ng Las Vegas, bakit pa namin gagawin ang bagay na yon? Ang mga taong ito na mula sa bansa H ay katawa-tawa. Sinusubukan nilang kumapit sa amin, ginagamit nila ang 50% ng Mordo Casino Palace para kumita ng mas maraming pera, at ginagawa pa rin nila ang lahat tungkol dito. Ang aming pamilya ay hindi na gustong makipagtulungan sa kanila, ngunit sinusubukan pa rin nila kaming guluhin. Mga walang hiya sila, masyadong gahaman ang mga taong ito. Ang pang-apat na madam ay nangako na sa kanila ng $150 milyong. Kung sa tingin nila ay hindi ito sapat, sabihin lang. Bakit ka mag-abala sa paggawa ng isang bagay na ganoon? Magtanong ka na lang kung iyon ang gusto mo, sayang naman si fourth madam ay hindi madaling pilitin. Sa tingin nila si fourth young lady ay kasing katwiran ng fourth young master at magagawa nila ang gusto nila. Ang lahat sa pamilya ay nagsimulang magtsismisan sa sandaling ito habang nagpapakita ng mga naiinis na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa kanilang mga mata, sina Harvey at Mandy ay dalawang walang kabusugan at sikim na bastard. Sasabihin at gagawin nila ang lahat para sa pera, sa totoo lang, alam nila kung ano ang kinakatawa ng stock ni Mandy. Dahil kung saan matatagpuan ang Mordo Casino Palace, inilalagay ito bilang isa sa 5 nangungunang negosyo sa lahat ng mga palasyo ng kasino. Bawat taon, ang Mordo Casino Palace ay nagdudulot ng higit sa $15 bilyong na kita. Kahit na binawasan ang mga gastos, bilyon-bilyong dolyar pa rin ang natitira. Sa pagbabalik ng mga stock, tataas ang kita sa hinaharap. Kaya naman hindi mahalaga ang tama o mali ngayon, ang mahalaga ay ang mga benepisyo at interes ng pamilya. Bukod dito, ang kanilang mga kalaban ay 2 tao na walang anumang background sa Las Vegas. Sa harap ng pamilya Hamilton, ang pinuno ng ika-9 na sangay sa pamilya Jean ay walang impluwensya. Si Jax, na tila medyo magalang noon, ay lumakad pasulong at ngumiti ng matamis. Ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, walang silbi kung patuloy kang magsalita, Chief Zimmer. Gawin mo lang ang sinasabi ko, pumirma sa kontrata at kunin ang pera, at pagkatapos ay pareho tayong mamasyal. Siyempre, hindi mo kailangang pumirma kung patuloy kang humihiling ng iba. Pero may kailangan akong ipaalala sa iyo, malapit nang dumating ang mga inspector. Hindi lang binugbog ni Mr. York dito ang isa sa mga tauhan namin, pumunta pa siya sa inspector. Ayon sa batas ng Las Vegas, natatakot ako na siya ay nasa malaking problema. Pagkatapos ay lumakad si Jax sa tabi ni Mandy at bumulong, siyempre, kung hindi mo pipirmahan ang kontrata ngayon, sisiguraduhin kung hindi na muling makikita ng nanay mo ang liwanag. Nanginginig si Mandy matapos umalingaw-ngaw ang malamig na tono sa kanyang tenga. Hindi niya inaasahan na si Jax, isang mukhang maamo at magalang na lalaki, ay magiging napakawalang hiya. Kabanata 2275, pirmahan na kinuha ni Jax Hamilton ang Montblanc signature pen sa mesa at magalang na iniabot ito kay Mandy Zimmer. Pagkatapos mong pumirma, pwede ka nang umalis, hindi na natin itutuloy ang bagay na ito. Umalingaw-ngaw ang mga sirena mula sa labas, dumating na ang mga inspector mula sa Las Vegas Police Station. Hindi ka pa ba pipirma, Chief Zimmer? Malamig na tanong ni Ellie Palmer. Kung hindi ka pa rin pumirma, si Harvey York ay ilalagay sa likod ng mga rehas kapag pumasok ang mga inspector. Napailing si Mandy bago siya naghanda para pirmahan ang papel. Sampal, humakbang pasulong si Harvey at hinampas ang signature pen sa lupa, saka kinuha ang mga dokumento sa mesa bago pinaghiwa-hiwalay. Huwag kang pumirma, Mandy, sa paghusga mula sa mga personalidad ng pamilya Hamilton. Hindi nila tayo papakawalan ng madali kahit na gawin natin ito.
Nagmamadali lang sila kasi gusto talaga nilang bawiin ang shares mo. Kasi gusto nilang maglaro, maglalaro tayo ng pareho. Siguro maaari pa tayong magtayo ng isa pang palasyo ng kasino gamit ang mga bahaging pagmamay-ari natin. Gusto kong makita ang pagbagsak ng pamilya Hamilton. Gusto niyang gamitin ang mga lisensyadong bahagi ng kasino ng pamilya Hamilton para mag-set up ng isa pang palasyo ng kasino. At nagpaplano siyang haminin ang pamilya. Nagtawanan ang mga tao matapos marinig ang pahayag ni Harvey. Ang mga Hamilton ay ang tanging nangungunang pamilya sa Las Vegas. Sinasabing mayroon silang 4 sa 6 na lisensya ng kasino sa kanilang mga kamay. Ang mga tagalabas tulad ni Harvey ay nagpaplano na gumamit ng mga bahagi mula sa lisensya ng pamilya sa kasino upang magtayo ng isa pang palasyo ng kasino upang haminin niya sila. Bobo, napatingin ang lahat kay Harvey na para bang nakatingin sila sa isang tulala. Iniisip na baka brain dead na siya. Hinding-hindi siya magsasabi ng kabaliwan ng ganito kung hindi. Ang mga kababaihan ng pamilya ay may mga cute na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Naisip nila na si Harvey ay hindi bababa sa may makatwirang kakayahan dahil hawak niya ang kanyang sarili sa harap ni Polly Bolton. Pagkatapos, napagtanto nila na siya ay isang hanggal lamang na nagpapamalas. Nakatayo si Mandy sa kinatatayuan, hindi niya maintindihan ang gustong gawin ni Harvey. Ang daming ginagawa ng mga Hamilton para lang makuha ang shares mo sa madaling paraan. Tahimik na bulalas ni Harvey, dahil pinagplanuhan na nila ang lahat at ginamit ang lahat ng panlilinlang. Sapat na yun para patunayan ang kahalagahan ng stake na mayroon ka. Since that's the case, we'll do it ourselves with this. Kahit hindi tayo makapagtayo ng palasyo ng kasino, ibebenta na lang natin ang shares sa mataas na presyo. Sa tingin ko ang mga tao mula sa Las Vegas o Hong Kong ay magiging interesado dito. Ang mga Hamilton ay galit na binago ang kanilang mga ekspresyon pagkatapos marinig ang dahilan ni Harvey. Kung ang mga shares ay nahulog sa mga kamay ng mga tagalabas, magkakaroon ng butas sa bulsa ng pamilya. Hindi lamang ito labis na nakakahiya, ngunit sila rin ay magdurusa ng matinding pagkalugi. Si Jax at Ellie ay naglagay ng talagang kakila-kilabot na mga mukha. Kung hindi nila mabawi ang stock ni Mandy, magkakaroon ng mas maraming variable kung si Jax ay makikipagkumpitensya para sa posisyon ng head ng pamilya. Gusto ng ibang mga bahay na makita ang dalawang ito na pinapahiya ang kanilang mga sarili. Umalingaw-ngaw ang mga yabag mula sa labas, pumasok ang 1 dosenang inspector na may mga baril, pagkatapos ay yumuko kay Polly bago lumapit kay Harvey. Harvey, kumunot ang noo ni Mandy matapos makita ang nakita, ayaw niyang makita si Harvey na kinukuha ng mga pulis. Huwag kang mag-alala. Mandy, magiging maayos lang kami. Isang matamis na ngiti ang pinakita ni Harvey. Sa halip, ngayon ang magiging simula ng katapusan para sa pamilya Hamilton. Mabuti itigil ang pagpapakitang gilas, kayong mga taga-bansang H ay talagang gustong magsalita ng malaki. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nagiging sentro ng atensyon, di ba? Isang payat, mabait na babaeng inspector ang lumapit sa sandaling ito na sinusuri si Harvey York ng may paghamak. Tinawagan kami ng mga Hamilton dito na sinasabing nasaktan mo ang ilang inspector. Pakiusap sumama ka sa amin kaagad. Tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey ang inspector at tinitigan si Polly Bolton na may malamig na ekspresyon. Maghintay ka lang, Fourth Lady, inagaw mo ang biyenan ko. At sinaktan mo ang asawa ko, pagkatapos, ilalagay mo ako sa likod ng mga rehas. Tatandaan ko ang bawat isa sa mga bagay na ito na ginawa mo. Hindi ka ba nag-aalala? Malapit na akong makalabas sa police station. Kapag nagawa ko na, pagbabayarin kita ng 100 beses. Hindi lang gusto kong mawala ang pamilya mo, pero gusto ko ring mawala ang lisensya mo sa kasino sa ibang pamilya. Walang interes si Harvey na patayin kaagad si Polly. Gusto niyang dahan-daang pahirapan ang mga taong ganoon at ipadama sa kanila ang sakit ng pagkahulog sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Gusto mo bang mawala ang pamilya ko sa buhay? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Jax Hamilton nang walang direktang sagot.
Sa tingin mo ba kaya mo pang gawin ang mga ganyan? Una, kailangan mong mag-isip tungkol sa paglabas sa istasyon ng pulisya nang hindi nasasaktan. Lumapit si Jax kay Harvey at tinapak ito sa mukha. Papaalalahanan ko kayo, 70% ng mga tao sa istasyon ng pulisya ay mga miyembro ng pamilya Hamilton. Sinabi ko sa iyo, ang mga Hamilton ay ang mga hari ng Las Vegas. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, si Polly pagkatapos ay mahinahong umupo sa kanyang upuan, isang walang pakialam na tingin sa kanyang mukha. Hindi ikaw ang unang taong humamon sa akin, bata, ngunit sa bandang huli, bawat isa sa kanila ay lumuhad sa harapan ko. Kaya nga inaabangan ko rin ang gagawin mo, mga 3 araw ba? O 5, baka hindi ka tatagal ng 1 araw, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tumawa si Harvey na walang balak na ituloy, pagkatapos ay sinenyasan niya si Mandy bago sabay na umalis papuntang police station. Makalipas ang 1 oras sa Las Vegas Police Station. Casual na nakaupo si Harvey sa interrogation room na tumitingin sa paligid, paminsan-minsan at humihigop ng kanyang kape. Mukhang kakabakasyon lang niya, bang ibinagsak ng payat na inspector ang kanyang mga kamay sa mesa at pinandiliton si Harvey. Seryoso, sagutin ng tama ang tanong, bilang isang lalaki mula sa country age, hindi ka lang kumilos tulad ng isang taong dapat pumunta sa Las Vegas, nasaktan mo pa ang mga tao sa publiko. Masama ang ginawa mong iyon, ngunit binugbog mo rin ang ilang inspector. Let me tell you, mayroon na kaming impormasyon sa kanilang mga pinsala. Dahil lahat sila ay bahagyang nasugatan, sapat na para sa iyo na makulong ng buong 10 taon. Ang kalbong inspector sa gilid pagkatapos ay malamig na bumulalas, magkakaroon ka ng mas mahusay na oras kung sasabihin mo sa amin ang personal. Kung sasabihin ko sa iyo na ang mga Hamilton ay ang mga taong binaluktot ang katotohanan at unang tumama sa amin at pinoprotektahan ko lamang ang aking sarili sa pagtatanggol sa sarili, maniniwala ka ba sa akin? Tanong ni Harvey habang tumataas ang interes niya, ngumisi ang payat na inspector. Alam mo ba kung ano ang pamilya Hamilton? Sila lang ang nangungunang pamilya sa Las Vegas, ang motto ng kanilang pamilya ay namumuhay sa pagkakaisa. Hindi lamang si Fourth Young Master ay sobrang mabait at magiliw, ngunit siya rin ay isang sikat na pilantropo. Bakit ang isang taong ganyan ay magsisimula pa sa pagbugbog ng mga tao, kahit na gawin nila? Pinipilit lang nila ang kanilang mga kamay dahil samobra ka na? Nagkibit-balikat lang si Harvey York. Mayroon akong matibay na ebidensya. Gusto mo bang makita ang buong footage ng video? Mahinahong sabi niya. Buong video footage. Nagpakita ng paghamak ang payat na inspector. Sa tingin mo ba ang Las Vegas Police Station ay puno ng mga tanga? Inimbestigahan namin ang eksena, at may sadyang sinira ang surveillance system. Paano magkakaroon ng recording kung iyon ang kaso? Kung ganoon, dapat peke ang sinasabi mong ebidensya, di ba? Sa aking pagkakaalam, mayroong napaka-sopistikadong mga application na nagpapahintulot sa iyo na pakialaman ang footage ng pagsubaybay. Sa karagdagan, kinwestiyon ko ang lahat ng mga saksi sa naunang lokasyon. Sinasabi nilang lahat na ikaw ang nanakit sa mga inspector. Nagtatapat ka ba o hindi? Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagpilit ng aming mga kamay. Tumawa siya. Ano? Sa palagay mo ba ay maaari mo akong akusahan ng kahit ano dahil lamang sa mayroon kang ilang tinatawag na mga saksi? Nakita mo ba ang dahilan ng pangyayaring iyon? Na-double-check mo ba ang mga pahayag? Mayroon ka bang ebidensya na nakalagay? Kung talagang wala ka, bakit mo pa ako sinusubukang edemanda? Ano bang iniisip mo? Ang ekspresyon ng payat na inspector ay naging malamig. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho ko? Gusto kong tumawag sa telepono. Walang pakialam si Harvey. Gusto niyang makipagtalo sa mga inspector, ngunit gaya ng sinabi ni Jax Hamilton, 70% ng mga tao sa Las Vegas Police Station ay mga miyembro ng pamilya Hamilton. Ang mga inspector ay may kinikilingan na laban sa pamilya, at walang paraan na ipatupad nila ang batas ng walang kinikilingan.
Dahil ang mga taong iyon ay hindi gumagawa ng mga bagay na nakasaad sa libro, si Harvey ay hindi na gustong maglaro. Nagdilim ang mukha ng kalbong inspector. Sagutin mo lang ng tama ang tanong. Tumigil ka sa pagtawag. Sigurado ka bang ayaw mo akong patawagin? Paano kung nagawa mong ipaglaban ang isang taong mas malakas kaysa sa iyo at magsimulang pagsisihan ang iyong desisyon? Walang pakialam na sabi ni Harvey. Oh, hinihiling mo sa isang tao na e-pressure kami. Muling nanunuya ang payat na inspector, pagkatapos ay sinuri si Harvey bago ibinato ang kanyang telepono sa kanyang harapan. Tawagan mo. Gusto kong makita kung anong uri ng tao ang matatawagan mo para iligtas ka sa sitwasyong ito. Kinuha ni Harvey ang telepono at agad na tinawagan si Edwin Mendoza. Bakit mo ako pinatawag ng maaga, CEO York? May bago ka bang order? Medyo natarante si Edwin. Ngumiti siya. Kakagising mo lang. Nag-interrogate ako ng ilang tao sa magdamag at nakakita ng ilang lead. Kung magiging maayos ang lahat, dapat ay makapagbigay ako ng impormasyon tungkol sa mga kidnapper ngayon. Nagsimula ka ng magsalita. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Saan sa tingin mo ito? Sa tingin mo ba ito ay isang lugar para sa iyo upang gumawa ng maliit na pagsasalita? Walang pasensya na hinampas ng payat na inspector ang mesa. Parang may narinig si Edwin sa kabilang side ng phone. CEO York, nasaan ka ngayon? Tanong ni Edwin sa seryosong tono. Las Vegas Police Station. Inakusahan ako ni Fourth Young Master ng pananakit sa pulis. Ang dalawang inspector dito ay nagsisikap na demanda pa ako. Las Vegas Police Station. Natigilan si Edwin, saka sumabog sa galit. How dare they? Ang lakas ng loob nilang arestuhin ka. Pupunta ako dyan ngayon. Pagkatapos ibaba ang tawag, kinumpisto ng mataba na inspector ang telepono kay Harvey na puno ng pang-aalipusta ang mukha. May gamit ba? Sabihin mo sa akin. Ano ang silbi ng pagtawag na iyon? Nagpapanggap ka pa ba? Gusto mo ba kaming takutin o ano? Kung hindi mo tatawagan ang isa sa mga bastos mong kaibigan, lulunukin ko ang iyong telepono. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon ang kalbong inspector nang marinig ang mga salitang iyon. Anong uri ng malaking karakter mula sa Las Vegas ang maaaring malaman ng taong ito mula sa bansa H? Dapat ay may death wish siyang masaktan ang pamilya Hamilton ng ganoon. Kalmadong ngumiti si Harvey York. Tinawagan ko si Edwin Mendoza. Si Young Master Mendoza, natigilan ang payat na inspector. Dahil ang Las Vegas ay medyo maliit, karaniwang alam ng lahat ang mga pangalan ng lahat ng malalaking karakter dito. Pero maya-maya lang ay nagpakita siya ng masamang ekspresyon. Si Young Master Mendoza ay anak ng unang commanding officer ng Las Vegas. Kilala siya sa pagiging mahigpit at walang kinikilingan. Hindi lang yan, isa rin siya sa mga nakatataas sa aming police station. Isa siyang malaking karakter. Bakit ang isang tao ay magsisikap na protektahan ang isang tao na umatake sa isang pulis? Ano bang iniisip mo? At least mag-isip ka ng mas matinong pagpapakita mo. O sa tingin mo ay matatakot mo kami sa pangalan lang ni Young Master Mendoza? Napabuntong hininga ang kalbong inspector habang umiiling. Sa mga mata ng mga inspector, naisip nila na ito ay kaiyahiya para sa isang tao na walang kakayahang maging misteryoso. Hindi man lang naabala si Harvey kahit isang segundo. Ngumiti siya at simpleng sumagot, maghintay ka lang habang elunok mo ng buo ang telepono. Mabuti, hindi mo rin kailangang umamin. Pagkatapos ng lahat, mayroon kaming maraming oras upang makipaglaro sa iyo. Ayon sa batas, mayroon kaming kabuoang 72 oras para manatili ka rito. Walang emosyon ang payat na inspector na may malamig na ekspresyon. Magpapahinga kami ngayon, at babalik kami para sa iyo kapag tapos na kami. Hindi ka ba nag-aalala? Hindi mo na kailangang matulog sa mga susunod na araw. Maglalaan kami ng oras upang makipaglaro sa iyo hanggang sa wakas ay masiyahan ka. Siyempre, maaari mong hintayin si Young Master Mendoza mismo kung dumating para iligtas ka.
Nagyayelong malamig ang ekspresyon ng payat na inspector. Naniniwala siya na ang mga taong mayabang ay magsisimulang umiyak at magmamakaawa sa kanilang mga magulang at masunurin na sasagutin ang lahat pagkatapos mapigil ng ilang araw. Casual na humigop ng kape si Harvey. Walang magliligtas sa kanya. Sino siya sa tingin niya? Ang Las Vegas ay isang legit na lipunan. Hindi ito isang lugar tulad ng country. Malamig na tumawa ang balingkinitang inspector habang lumalayo kasama ang kanyang kasama. Habang naglalakad sila patungo sa entrance, may humintong itim na Lexus sa harap ng police station. Ang anak ng unang commander ng Las Vegas, si Edwin, ay pumasok sa istasyon ng pulisya sa susunod na sandali. Ang tuwid na ekspresyon ng inspector ay biglang nagbago bago sila naglakad pasulong. Young Master Mendoza, nahuli mo ba kamakailan ng isang lalaki na nagngangalang Harvey York? Malamig na tanong ni Edwin nang hindi nag-aksaya ng oras. Nasaan na siya? Dalhin mo ako sa kanya ngayon. Bulalas ni Edwin habang naglalakad pa pasok ng hall. Harvey York. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ng mga inspector. Naaalala nila ang mga tawag sa telepono na ginawa ni Harvey, ngunit hindi nila inaasaha na si Edwin mismo ang pupunta dito pagkatapos ng isang tawag lang ni Harvey. Sa loob ng interrogation room, isang plato ng pork cutlet rice, isang specialty ng police station, ang inilagay sa mesa. Isang masarap na aroma ang umalangaw sa buong silid. Si Edwin ay nababalisa sa harap ni Harvey. Medyo mahirap ang sitwasyong ito, CEO York. Iba si Jax Hamilton kumpara kay Denver Hamilton. Si Denver ay isang gangster mula sa underworld, talagang nakakainis. Pero madali kong pigilan, ngunit si Jax ay gustong maglaro ng maliliit na trick. Tutal, ang pang-apat na ginang ang nagdala sa iyo dito. May isang bagay na hindi mo alam. Ang bawat asawa ng hari ng pagsusugal ay may iba't ibang background. Ang ikaapat na ginang, si Polly Bolton, ay nagmula sa pamilyang Bolton. Kahit na hindi ito isang high-class na pamilya, isa pa rin sila sa pinakamalakas na first-class na pamilya na umiral. Hindi sila dapat gawing biro. Kaya nga kahit ako ay hindi ka madaling mailabas. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kinuha ni Harvey ang mga kubyertos, kumagat ng pork cutlet rice, saka ngumiti ng pagkatamis-tamis. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na kumain ng klasikong pork cutlet rice. Nakita ko lang ito sa mga dula sa Las Vegas. Binatukan ni Edwin si Harvey ng masamang tingin at bamulong, CEO York, paano ka pa nagkakaroon ng mood na kumain sa oras na ganito? Ngumiti si Harvey at walang pakialam na sumagot. Kung sasabihin ko sa iyo na sinadya kong pumunta dito, maniniwala ka ba sa akin? Medyo nagulat si Edwin. Sinadya mong pumunta dito. Tumango si Harvey. Oo, hindi mo ba nararamdaman na napakaraming nangyari nitong mga nakaraang araw, mula nung dumating ako sa Las Vegas mula sa Mordo? Nakidnap ang biyenan ko. Ilang beses na akong inatake. At saka, may mga taong hinahabol ang stake ng asawa ko sa Sky Casino Palace. Ang lahat ay masyadong nagkataon. At kung paano nagtagpo ang mga pagkakataong ito, nagsisimula akong maniwala na walang ganoong mga pagkakataon sa mundong ito. Ang ilan ay maingat na binalak. Habang kumakain si Harvey, pinayuhan niya si Edwin, taga Sword Camp ka rin. Minsan, kailangan mong mag-isip ng malalim kapag may problema ka. Halimbawa, kapaki-pakinabang ba na palabasin ako ngayon? O mas mabuti bang kunin ang pagkakataong ito para malaman kung sino ang nasa likod ng lahat? Si Edwin ay isang matalinong tao. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkaunawa habang nakikinig sa mga salita ni Harvey. So ibig sabihin alam mo na kung sino ang kumidnap sa biyenan mo. Alam mo ba kung sino ang umatake sa'yo? Hula ko lang, walang pakialam na, sabi ni Harvey. Pagkatapos makapasok ngayon, maingat kong sinuri ang nangyari sa nakalipas na 2 araw. Kung hindi ako nagkakamali, may isang pares ng hindi nakikitang mga kamay sa likod ng lahat ng ito.
At ang mga kamay na ito ay dapat kabilang sa nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong. Sa kanila, tanging ang mga pamilyang Flynn at Leo mula sa Hong Kong ang may malaking sama ng loob sa akin. Gayunpaman, walang ganoong kapangyarihan ang Flynns. Hanggang ngayon ay hindi pa nila magawa ang kanilang plano. Malamang, ito ang gawain ng mga Leo o ng mga mandaragit sa likod nila. Nagulat si Edwin. CEO York, sinasabi mo ba na ang mga tao sa pamilyang Leo ng Hong Kong ay maaaring gumawa nito, at may iba pang mga tao sa likod nito? Kaya sa pagkakataong ito, ang Leo mula sa Hong Kong ang kumikilos laban sa iyo. Kung gayon, anong papel ang ginampanan ng mga Hamilton? Walang pakialam na sumagot si Harvey, maaaring hindi ito nakilahok ang Hamilton family sa Las Vegas, ngunit tiyak na ginawa ito ng ika-4 na paksyon ng pamilya. Determinado silang makuha ang 50% ng Sky Casino Palace na nasa kamay ni Mandy. Huminga ng malalim si Edwin at sinabing, CEO York. Mali ba ang direksyong tinatahak ko sa pananaliksik na ito? Palihim na ngumiti sa kanya si Harvey. Pwede naman, pero at the same time, totoo rin. Hayaang patuloy na imbestigahan ng iyong mga tauhan ang Breewood Gang mula sa Hong Kong. Kumilos na parang naghihiganti sila, tulungan mo akong magbalik ng mensahe sa Mordo. Kunin si Tyson na dalhin sina George Zabel at Old Niner sa Las Vegas. At saka, kailangan mong pangasiwaan ang kasong ito para sa akin. Ang mga testigo at materyales na ibinigay ng ika-4 na paksyon ng Hamilton lahat ay nagpapatunay na sinalakay ko ang pulisya, ngunit sa katotohanan, ginawa ko ito bilang pagtatanggol sa sarili. Ngunit dahil iyon ang gusto nilang laro, maglaro tayo kung gayon, at dapat tayong magsaya kasama sila. Sabihin mo sa akin, ilang taon ang maaaring makasuhan ng perjury sa Las Vegas? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Edwin at ngumisi. Ilang taon lang, ngunit kung siya ay nahatulan at gumawa ng mga maling akusasyon, si Jax Hamilton ay hindi maaaring makalabas sa kulungan ng hindi bababa sa 6 na buwan. Huwag kang mag-alala, CEO York. Aayusin ko agad ang lahat ng ito. Bang! Habang nasa kalahati pa lang na nagsasalita si Edwin, marahas na sinipa ang pinto ng interrogation room. Kabanata 2300. Isang magandang babae na humigit kumulang 27 o 8 taong gulang ang pumasok, na napapaligiran ng mahigit 10 manggagawa sa opisina ng Las Vegas. Siya ay may katawan ng isang supermodel at halos 1.7 metro ang taas. Ang mga proporsyon ay perpekto, pinares sa isang makinis at magandang mukha. Ipinakita niya ang aura ng isang dominanteng CEO. Gayunpaman, masyadong malamig ang ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Siya ay nagtataglay ng isang saloobin na may amoy ng higit na kahusayan, na kung saan ay matatakot ang mga ordinaryong tao na hindi man lang sila sumulyap sa kanya. Kung susuriing mabuti, ang mga facial features niya ay medyo katulad ng kay Edwin. Ang mga tao sa paligid niya ay tinatrato siya ng may sukdulang paggalang, hindi ng ahas na huminga ng malakas sa kanyang harapan. Dahil sa kanyang hitsura ay nahihirapang huminga ang lahat sa buong silid. Ang mga lalaki at babaeng inspector sa paligid ay mukhang napaka-pangit ng mga mukha, ganap na tumahimik. Hindi nila inaasahan na ang gayong walang kwentang bagay ay mag-uudyok sa napakalaking dagok na ito. Sandaling natigilan si Edwin. Napabulalas siya, "Ate, bakit ka nandito?" Ang bagong dating ay walang iba kundi ang panganay na ginang ng pamilya Mendoza na si Yona Mendoza. "Paano ako hindi pupunta kung alam kong naglalaro ka?" Nanlamig ang mukha ni Yona nang sinimulan niyang sawayin si Edwin. "Malaki na kayong lahat, hindi mo ba alam kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin? Kahit na ang pamilya Mendoza ang unang namumuno sa Las Vegas, binabalaan kita. Tayong mga Mendoza ay dapat na magpapatupad ng batas ng walang kinikilingan dahil hawak natin ang posisyon na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ibaluktot ang batas para sa pansariling kapakanan at kumilos ng masama gamit ang pangalang Mendoza?" Natakot si Edwin sa kanyang ate.
Mabilis niyang nilinaw, ate, hindi ko. Damn! Ayoko nang pag-usapan ang nangyari kahapon. Pumunta ka pa sa istasyon ng pulis para manggulo, at naglakas loob ka pa ring magsabi ng iba. Napasimangot si Yona. Sinaman niya ng tingin si Edwin at saka malamig na naglakad palapit kay Harvey. Ngumuso siya sa pang-aalipusta, ikaw si Harvey, tama. Hindi ko alam kung saan ka galing. Ngunit alam ko kung ano ang nangyari sa nakalipas na 2 araw. Nagkaroon kayo ng conflict ni Denver kahapon, at humingi ka ng tulong sa kapatid ko. Ngayon, nakipaaway ka sa mga pulis at naaresto dahil ni-report ka ni Jax. At ngayon, gusto mong iligtas ka ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ngunit paulit-ulit mong ginamit ang pamilya Mendoza bilang mga pawn. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Ito ang magiging una at huling babala ko. Ang aking nakababatang kapatid ay hindi ang iyong katulong. Kailangan mong gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Huwag kaladkarin ang ibang tao kasama mo. Galit na galit si Yona. Matapos ipadala ng kanyang ama si Edwin sa sword camp, hindi na siya playboy at naging mas mabuting tao. Gayunpaman, ang random na lalaking ito na lumitaw sa wala at hindi alam kung saan nanggaling, ay nagpabagsak sa kanyang pinakamamahal na kapatid sa loob lamang ng 2 araw. Hindi makapaghintay si Yona na sakalin si Harvey hanggang mamatay. Bilang pangalawang in command ng Las Vegas Police Station, hindi niya ito matitiis. Hindi siya maaaring umupo na lamang at panuurin ang kanyang kapatid na kumilos ng lampas sa batas para sa isang lalaki na lumitaw kung saan. Binigyan ni Harvey si Edwin ng nakakaalam na tingin. Tila naaalala pa rin ng brat na ito ang mga turo ng sword camp at hindi ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman, kabilang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ngayon, mukhang bad influence si Harvey kay Edwin. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Harvey at mahinahong sinabi, Miss Mendoza, mali ang pagkakaintindi mo. Hiniling ko kay Edwin na pumunta rito na huwag kumilos ng labag sa batas. Sa kabaligtaran, gusto kong panoorin niya ito at hayaan ang pulisya na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan, sa halip na hayaan ang iba na mahuli ako ng di makatwiran.